Musta mga ka-MPBL? Papasok na ang Maharlika Pilipinas Basketball League sa ika-4 na linggo, and may exciting din yung mga na-schedule na laro from April 29 hanggang May 4. So sa video na ito, pag-usapan lang natin yung game schedules from April 29 hanggang May 4. So hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, subscribe lang kayo and hit nyo din yung notification bell para updated kayo lagi every time na meron kaming bagong upload. So sa April 29 mga ka-MPBL ay pupunta ang Maharlika Pilipinas Basketball League dyan sa may San Andres Sports Complex. So triple header ulit yung mga laro. Sa unang game maglalaban itong Bacolod versus Caloocan na Batang Kangkalu. So nung last game nila natalo itong Bacolod and they are looking to bounce back, and even din itong Caloocan natalo sila din sa kanilang opening game for the season. Tinalo sila ng Manila Stars and gusto rin nilang makabawi, so for sure exciting ito magiging laban ng Bacolod and Caloocan. At sa second game bukas April 29 ay maglalaban naman itong South Cotabato Warriors versus itong Zamboanga Master Sardines. And undefeated pa itong Zamboanga Master Sardines, and tingnan natin kung baka itong South Cotabato yung makapagbigay ng unang talo ng Zamboanga. Kasi itong South Cotabato ay in their last game ay tinalo sila ng Rizal Golden Coolers. And finally, sa home final game tomorrow, ito yung home game ulit ng Manila Stars kontra sa Quezon Huskers. So parehas na yung Quezon Huskers is undefeated pa, 2-0 yung kanilang record. Itong Manila Stars ay merong isang defeat, pero since home court ito ng Manila Stars ay expect natin na baka mahirapan itong Quezon Huskers. So sa mga taga Manila, suportahan ninyo ang inyong team. Punta lamang kayo dyan sa may San Andres Sports Complex bukas April 29. Sa April 30 naman ay babalik ang MPBL dyan sa may Olivares College Gym para sa another triple header naman featuring yung home team na Parañaque. So sa first game on Tuesday, April 30 ay maglalaban itong Bulacan Cuyas and the Bataan Risers. Itong Bataan gusto ring makabawi nitong Bataan Risers kasi naka 2 game losing streak na sila, samantalang itong Bulacan kakapanalo nila nung kanilang last game, so they are looking to extend their winning run. And sa second game naman maglalaban itong Sarangani Marlins and the San Juan Knights at 6 PM. Itong San Juan Knights undefeated pa rin sila. Tinalo nila yung Iloilo sa kanilang home court last Thursday, April 25. Samantalang itong Sarangani Marlins naman, marami na rin silang talo. So they are looking na mabigyan ng unang talo itong San Juan Knights. And finally, sa final game, ito yung home game ng Parañaque Patriots, ay makakalaban naman nila itong Valenzuela Classic. Itong Valenzuela Classic, kagagaling lang nila sa panalo. Very exciting yung kanilang last game. Samantalang itong Parañaque Patriots ay undefeated pa rin. 4-0 pa rin itong record ng Parañaque. And definitely they are looking to extend. So far ito na yung best start sa franchise history ng Parañaque, 4-0. So kung matalo pa nila itong Valenzuela ay magiging 5-0 na sila, and definitely ito na yung bagong record ng Parañaque Patriots. And on May 1, Labor Day ito, so holiday, ay pupuntang MPBL dyan sa may Batangas City Coliseum. Another triple header na naman. So sa May 1, 4 PM, yung first game maglalaban itong Muntinlupa Cagers versus the Davao Occidental Tigers. Itong Muntinlupa wala pa rin silang panalo, and mukhang mahirapan sila kasi itong Davao Occidental Tigers ay isa sa mga malalakas din na team kasi ang dami ding ex-PBA players itong Davao Occidental Tigers. Samantalang itong Muntinlupa Cagers, yung core nila ay binubuo ng mga SGL players. Karamihan yata from GRU itong mga players ng Muntinlupa Cagers. And sa second game naman, maglalaban itong Binyan Tatakjiel versus Imus Agimat. Again, Imus Agimat, wala ring panalo itong Imus Agimat, 0-4. And nung last game nila ay tinambakan sila ng Davao Occidental Tigers. So, ayan, Binyan din, malakas din itong team ng Binyan kasi may mga ex-PBA players din sila, sina JJ Halterbrand, and of course andyan din yung mga bata nilang core like sina Poypoy Actob, si Jimboy Estrada, and sina Kenny Rocacurva. So yung core ng Binyan Tatakjiel ngayon ay sila yung mga dating core ng Pasig City last season. So mix ito ng mga veterano and mga bata. So expect natin na baka matambakan na naman itong Imus Agimat. And sa home game on May 1, ito yung home game ng Batangas City Tanduay Ramasters
versus the undefeated Rizal Centro Mall Golden Coolers. So, expect natin na isa ito sa mga magandang laban this week kasi itong Rizal Centro Mall, sila yung leading dyan sa North Division. Undefeated pa itong Rizal 4-0. Samantalang itong Batangas City Tanduay Master, meron na silang isang talo, and yung pagkatalo nila ay galing pa sa buzzer beater nitong Lawrence Victoria against Pasay. So 1 point lang yung pagkatalo nila dun sa against Pasay Voyagers, and definitely they are looking to bounce back from that heartbreaking loss. And on May 2 naman, magpupunta ang MPBL for the first time this season dyan sa may Brensigiao Convention Center para sa home game naman ng Pampanga Giant Lanterns. So triple header ulit. Yung first game on May 2 dyan sa may Brensigiao is the Nueva Ecija Rice Vanguards versus the Bicolandia Oragons. And same situation with the Imus Agimat. Itong Bicolandia ay wala pa rin panalo, 0-5 pa rin sila. And itong next na kanilang mga kalaban ay another powerhouse team. So definitely all odds are in favor of Nueva Ecija Rice Vanguards, and Bicolandia, sobrang kailangan perfect game sila dito para matalo nila itong Nueva Ecija. And sa second game naman on May 2, itong South Cotabato Warriors versus the Pasay Voyagers. Itong South Cotabato, huwag din dapat nilang maliitin itong Pasay Voyagers. Although madaming veterans itong South Cotabato, yung Pasay Voyagers naman, madami din silang mga young guns na kayang-kaya namang score. Shout out kay Warren Bonifacio and kay Patrick Sleet. Ang gaganda ng mga stats nila in the last games. Especially si Warren Bonifacio, siya yung MPBL Player of the Week last week or the week of April 22, April 27. Dahil sa ganda din ng kanyang nilalaro. And finally, home game ng Pampanga on May 2. Makakalaban nila yung Quezon City Toda Action. So ito yung first home game ng Pampanga for the 2024 season. And as expected, punong-puno din siguro itong Brensigiao Convention Center. I don't doubt na wala akong pagdududa na hindi ito mapupuno. Especially na in-expect ko na sa home game na ito ng Pampanga Giant Lanterns ay ito yung kanilang banner raising ceremony. Kasi we all know na yung Pampanga, sila yung nag-champion last season, and baka itong home game nila dito na gagawin yung banner raising ceremony nila. And on May 3, Friday, gaganapin naman yung mga laban dyan sa Caloocan Sports Complex. Sa first game, itong Negros Moscovados versus the Valenzuela Classic. And second game is the Mindoro Tamaraws versus the Iloilo United Royals. So itong game siguro na ito yung pagkakataon ng Iloilo United Royals na makabawi dun sa kanilang 3-game losing streak. Since itong Mindoro naman, medyo winnable itong team ng Mindoro as compared to the other teams na nakalaban ng Iloilo United Royals. So definitely, I am expecting na makaka-bounce back itong Iloilo United Royals. And finally, on May 3, home game ng Caloocan Batang Kangkalu, makakalaban naman nila itong Abra Weavers. And again, Batang Kangkalu, they are still searching for their first win of the season kasi natalo sila nung kanilang first game against the Manila Stars, and they are definitely aiming to beat itong Abra Weavers in their home turf. And finally, on May 4, Saturday, another triple header. Gaganapin ulit yung mga laro dyan sa Olivares College Gym dyan sa may Paranaque City. Yung first game, very exciting din to, San Juan Knights versus the Pangasinan Heatwaves. Itong San Juan Knights nga is undefeated pa rin, and itong Pangasinan, kakapanalo lang nila against Marikina noong April 27 dyan sa may Calasio Sports Complex. And itong San Juan Knights, traditional powerhouse na ito sa MPBL. So very challenging ito sa Pangasinan Heatwaves na matalo itong San Juan Knights na established na team dito sa MPBL. And sa second game on May 4 are the Bacolod City of Smile versus Marikina Shoemasters. Tingin ko medyo fair or very leveled naman yung odds dito sa Bacolod and Marikina. Although yung Marikina Shoemasters naman ay wala pang panalo, sila yung dehado sa laban na ito, pero I can think naman na winnable nila as long as maganda yung laruan nila against Bacolod. And on May 4, 8 p.m, the Paranaque Patriots will host the Bulacan Cuyas.
And winnable din itong nalaro for the Bulacan Puyas kasi nga itong Parañaque undefeated pa rin sila, and itong Bulacan Puyas isang panalo pa lang, 1-3 yung kanilang record. So kung manalo yung Parañaque Patriots dito and manalo pa sila dun sa una nilang laro dyan sa Tuesday, baka maging 6-0 na sila. So sila yung magiging leader ng MPBL. So ayan mga ka-MPBL, yan yung mga laro ng Maharlika Pilipinas Basketball League for the week of April 29 hanggang 24. So abangan natin yan, very exciting yung mga laro. Again, yung mga laro ay mapapanood sa cable lang dyan sa Signal, MPTV Channel 98, and sa Satellite MPTV Channel 53. Unfortunately, walang free TV ang MPBL. So kung gusto nyo mapanood pa, kung wala kayong cable, ang another option nyo na lang is to watch through Facebook and YouTube live streaming. So kung sa Facebook, punta lang kayo dun sa official page ng Maharlika Pilipinas Basketball League. And sa YouTube naman, andun din yung official page ng MPBL. Search nyo lang MPBL Live Today and lalabas naman na yung mga link. So ayan mga MPBL, thank you for watching, and kung di pa yung nakasubscribe dito sa ating channel sa YouTube, Naligang Pinoy, ay mag-subscribe na kayo. And doon din sa ating Facebook page sa Facebook, search nyo lang yung MPBL results and follow nyo rin yung page na yon. Thank you very much.